Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong Friday, January 31. Aba, last day na pala ngayon ng unang buwan ng taon 2025. Bukas ay February na. Kamusta na po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating pong mga kabayan sa ibayong dagat, overseas Filipino workers, mga nagbabakasyon, or may mga pamilyang nandyan sa malayong lugar, kamusta na po kayo? Especially ang Estados Unidos. Naku, kahapon tinatalakay natin, patindi ng patindi po ang nangyayari doon. Kayo ba'y nakakabalita doon sa inyong mga mahal sa buhay doon na may mga problema sa dokumento? Matindi po, matindi talaga. Hindi po nagbibiro ang immigration policy ni Donald Trump, presidente ng Estados Unidos. Massive ang galawan sa buong Amerika. Hinahanap ang mga undocumented at pinapauwi. Nako, kaya tama yung kahapon, mayroong interview kay Pangulong Marcos na isa yan sa inaalaala ng ating pamahalaan at mukhang nag-i-schedule na. Gusto na ni Pangulong Marcos magpunta ng Amerika at nang makipag-usap sa kay President Donald Trump sa isyu ng seguridad, West Philippine Sea at kalagayan ng 300,000 Pilipino sa Estados Unidos. Isipin nyo, bago yung mga balita natin, kasi araw-araw sinusubaybayan ko yan, dahil marami tayong kamag-anak din kakilala doon, abay kahit mga hospital, nire-raid, pinupuntahan ng mga federal agent at mga military. Ang mga walang dokumento, ay kahit may sakit, sinisita. Grabe talaga, Ibang klase ang Amerika ngayon. Ingat lang po kayo, alam namin ang inyong sitwasyon. May mga lugar sa Amerika na halos walang tao sa kalye. Ayaw lumabas yung mga tao. Lalo na yung mga dayuhan na may problema. Baka mahuli, ma-deport nang wala sa oras. Yun ang ayaw nila. Okay? Mga kaibigan, narito na po ang ating mga balita. Inihayag na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makikipagpulong siya sa kay US President Donald Trump para nga po talakayan ng iba't ibang isyo sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Kabilang dito ang usapin tungkol sa bagong patakaran ni President Donald Trump sa immigration na hindi man lang anya hindi dinitalye sa ngayon ng Pangulo kung kailan at saan gaganapin ang kanilang pulong. Abay, ang pinakamaganda rito, Mr. President, working visit. Magpunta ka doon, pupunta kayo doon at working visit. Kasi madami ang gustong magkaroon ng state visit. Maraming gustong magkaroon ng working visit sa Amerika. Ang iba't ibang mga bansa dahil nga dito sa bagong Pangulo ng Estados Unidos. So, suportahan natin kung ano po at kung kailan. By the way, September, mayroong General Assembly sa United Nations. Sa Amerika din yon. Hindi ko alam kung doon na sasabay o kung paano. Bahala na ang DFA. Kasi Department of Foreign Affairs ang gagawa ng schedule na yan sa pakipag-ugnayan ng ating ambassador sa Washington, D.C. Okay? Pero yan po, bahagi lang ng aking sinasabi na kahit kayo ay malayo, hindi kayo nakakalimutan ng Pangulong Marcos. Alam niya kung ano ang problema dyan at alam din at aalamin niya kung ano ang kanyang magagawa dahil nga yan ay internal policy ng bagong Pangulo ng Estados Unidos. Tuloy ang mga balita, nagpapasalamat po ang Malacanang sa suporta at patuloy na ibinibigay ng mga Pilipino sa mga ginagawa ng Marcos administration. Pahayag po ito ng Executive Secretary Lucas Bersamin, kasunod nga po ng pinakahuling resulta ng SWS survey na nagsasaad ng 59% na mga adult Pilipino satisfied sa performance ng national government. Sinabi pa ng kalihim na tuloy lamang ang trabaho ng pamahalaan, lalo't ang tunay na sukatan ay ang public service at makikita sa improvement sa kalidad ng buhay ng Pilipino. Ayun, Parang si Secretary Bersamin, parang spokesman na rin, Secretary, good morning. Ikaw na ba ang spokesman? Tatanong lang kasi maraming mga statement ang nanggagaling sa inyo, Ay alam niyo ito, Executive Secretary, napaka-busy ng trabahong yan. Pero siya pa rin po ang madalas ay na-interview at nagbibigay ng ganitong mga statement. At pag yan nagsalita, yun na yun. Kasi po yan ay Office of the President. Little President nga ang tawag sa Executive Secretary, di ba? Sa ulat po ng Philippine Statistics Authority, PSA, lumago ng 5.6% ang kabuang ekonomiya ng bansa noong 2024. Matapos daw maitala ang 5.2
ng Gross Domestic Product o GDP, okay, sa bansa nitong huling quarter ng 2024. Naitala din naman ang 7.6 na gross national income habang tumaas naman ng 26.1% ang net primary income para ho sa kabuang taon ng 2024. Kasama sa nakaambang na paglago ng ekonomiya, performance and services sector na nasa 4.1% at sektor ng industriya ay nasa 1.6%. Ayon naman kay National Economic Development Authority, NEDA Undersecretary Rosemary Idilon, nananatili niya ang resilient na huwat ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng iba't ibang hamon sa hinaharap na nakalipas na taon, lalo na sa agricultural sector. Ayun. Sa dagdag pa nito, pasok pa rin anya ang Pilipinas bilang ikatlo sa fast-growing economy sa Southeast Asia na sumunod sa Vietnam at China. Wow! Ayos Ibig sabihin, nasa tamang direksyon, nasa tamang tinatahak at landas ang mga policy at programa ng Pangulong Marcos sa kanyang pagpapaganda ng ekonomiya sa bansa. Congratulations na rin sa mga economic manager ng ating pamahalaan ng Pangulo. Okay? Samantala, si Undersecretary Bernard Ulalya, Department of Migrant Workers, ay ating munang abalahin ngayong umaga at makikibalita tayo paano ba inaaral ng DMW at ng ating pamahalaan itong immigration policy ng Trump administration na ating tinatalakay ilang araw na. Okay? Undersecretary Mike, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Good morning, sir. Good morning po. Yes, good morning po, sir. Good morning po sa mga nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Salamat po. At Yosek, alam ko namang aware kayo sa nangyayari sa Estados Unidos. May mga Pilipino tayong pwedeng maapektuhan. Ano ang inyong plano? Ano ang inyong dapat gawin at gagawin dito ho sa nangyayaring ito? Unang-una po, nakikipag-ugnayan ang ating mga kinauukulan dito sa immigration policy ng Trump administration. Meron po tayong Philippine Embassy na kung saan ang ating embahada ay makikipagpulong at gagawa ng mga programa para po maayos itong mga ganitong gusot. Meron din po tayong dalawang migrant workers office sa US. Isa po sa Washington at isa sa Los Angeles. Ang DMW po ay may nakaabang ng programa sa mga ganito pong sitwasyon. Meron po kaming tinatawag na reintegration program na kung saan lahat po ng mga nanunumbalik na mga Filipino overseas workers natin, both documented or undocumented. Ako, nawala si Yosek, Yosek? Sandali, Hello? Yeah, okay. Pakituloy lang po ninyo. Pakituloy lang po. Sige po. Opo, ulitin ko po, ang binabanggit ko po Ako, bakit nawawala? Napakahalaga nito. Pasensya na po kayo. Hindi namin control yung ganyang sitwasyon. Wala yung signal ni Undersecretary Ulalya. So mga Pilipino sa Estados Unidos at mga kamag-anak nyo, kasi yung 300,000 na pinag-uusapan, hindi lang naman yun Paano yung pamilya nila at marami pang mga kamag-anak sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Nababahala rin kasi nababalitaan nila laman ng international news. Okay? CNN, BBC, Fox News at iba pang mga malalaking network sa Amerika, itong ginagawa yung immigration policy. Dahil meron na nga pong mga nadi-deport, may nahuhuli at meron ho talagang massive na monitoring at pag-aresto na rin. Nakakagulat yung mga dinideport niya, nakaposa sa paa at kamay. Grabe, yung criminal ba yung mga yon? Mga nakaposa sa paa at kamay talaga. Bakit gano'n ang treatment nila sa mga dayuhan? Nakakalungkot. Sandali, nagbabalik na si Undersecretary Ulalya, nawawala-wala Yosek, pakituloy po ninyo yung sinasabi nyo. Sige po. Opo, binabanggit po natin kanina yung napaka-importanting programa ng DMW na siya pong tumutukoy sa mga problema ng mga nadideport o yung mga nanunumbalik po ng mga overseas Filipino
workers po natin, both documented and undocumented. Ito po yung reintegration program. No? May isa po kaming opisina dito sa DMW na nakikipag-ugnayan po sa migrant workers offices natin na binibigyan po natin ng mga kabuhayan o kaya may mga trainings po yan at tayo po ay tumutulong upang maging isang Ako. workers. And on the side, kapag kinakailangan po nila ng legal assistance kung tawagin, ito po yung pwede silang kumuha ng abogado at questionin po yung polisiya kung sila ay sakop noong deportation. Tayo po ay tutulong at bibigyan po natin sila ng tinatawag na legal assistance. Okay. Yosek, ganito, identify na ba ng DMW saan sa Amerika maraming Pilipinong may problema na sa kanilang mga dokumento? Kasi napakalaki po ng Estados Unidos. Anong mga lugar, anong estado sa kanila, anong state sa US ang identify na maraming may problemang Pinoy? Meron po tayong dalawang migrant workers office, yung binanggit ko kanina, isa sa Washington at isa po sa Los Angeles. Bawat MW office po, may kanya-kanya po silang sektor. At nakikipag-ugnayan po sila doon sa mga kanilang mga Pinoy. At ang ganda encourage yung paglabas ng bansa ng isang Filipino worker na undocumented. Ang ginagawa po natin, we always go for regular labor migration. Ang ibig sabihin po nito, lahat po ng umaalis ng ating bansa, lalo na yung patungo sa US at napakahigpit ng kanilang immigration policy, meron pong proseso yan at dumadaan po sila sa tinatawag na documentation both under DMW kung sila ay worker at sa CFO kung sila naman ay immigrant ang kanilang status. So yung mga numero po, nasa MW offices po natin at alam po nila kung ano po ang kanilang gagawin. Well, kasintabi na Yosek, dadalawang lugar ang nabanggit nyo, ay napakalaki po ng Amerika. California lang, LA lang, at Washington na nabanggit nyo. Papaano po yung mga ibang Pilipino nandun sa iba-ibang mga states na malalayo sa dalawang lugar na ito? Anong gagawin nila? Papaano matutulungan sila? Nako, tama po yung sinabi nyo. Isang challenge po yan at napakalaki pong bansa yan. Kaya nga po dalawa yung ating MWO dyan. Meron po silang hotline, nandoon po sa website ng ating MWO, yung contact number ng ating opisina doon, at sila po ay maaaring contact, tumawag, makipag-ugnayan, mag-email doon sa ating mga empleyado at doon sa ating labor attaché para po makatulong tayo at malaman po natin kung ano ang kanilang sitwasyon. Okay. At sa ngayon, Yosek, pasintabi na po, meron na ba kayong record? Ilan na ba ang naipa-deport na Pilipino kung meron man mula nang umupo ang Trump administration? Ayon po doon sa huling balita, na tayo po sumusubaybay, mahigit nasa 24 po yung na-deport na mga Filipinos po dahil po sa may mga iba't ibang dahilan at sila po ay tutulungan ng ating mga ahensya. Tulong-tulong po dito ang Department of Foreign Affairs, ang DMW at ang CFO. Andiyan din po ang DOLE at ang TESDA para po bigyan sila ng kaukulang programa. Sa ngayon po, Yosek, may record na ba kayo? Ilan talaga ang Pilipino sa Amerika na pwedeng may problema at maapektuhan itong immigration policy sa inyong record, sa department? Ang record po kasi ng undocumented ay wala po sa aming departamento. Pero meron pong binanggit na number ang DFA, kaya lang wala po ako now in position to restate the same number. Pero kami po ay nakikipag-ugnayan, malaking numero po ito at hindi po baliwala ang ganitong programa at mga problema na harapin po natin. Ang importante po, meron pong nakaantabay na opisina, meron pong ahensya, meron po tayong programa at meron po tayong direct line sa kanila pong mga kanya-kanyang problema ng mga Pilipino. Ang isa yata po sa nangyayari ngayon ay hindi lang po yung mga undocumented or mga TNT ng mga Pilipino, pasintabi na, pati yata yung under process pa lang ng mga dokumento ng mga Pilipino ay mukhang apektado. Pati yung ibang lahi, ganun Parang may pakita man silang dokumento sa federal agent o military na nagre-raid kung saan-saan doon, parang hindi na re-recognize yung application pa lang para sa kanilang citizenship o green card
o kung ano man ang estado. Totoo ba yon? O yun lang talagang TNT at talagang delikado at siyang tatamaan? Paano ba talaga? Yosek? Yung, alam po ninyo, yung kasing immigration policy, depende po kasi sa host government yan eh. Ayon po sa US government, kung meron man silang isusulong na mahigpit na immigration rules and regulations nila, ipapatupad nila ito, nasa kanila po yon. Pero ang importante po rito, bukas po ang komunikasyon ng dalawang bansa. No? Meron po tayong linya na kung saan pwede po tayong makipag-ugnayan, makikipag-clarify po tayo kung ano po talaga yung dapat gawin at ano yung mainam para po yung mga ganyang sitwasyon ay maiwasan. Sa hanay naman po ng aming ahensya, ang Department of Migrant Workers, ay ginagawa natin ang lahat para lahat po ng aalis ay talagang regular at dokumentado po sila at hindi po sila mapapariwara. No? Yan po yung ating programang itinutulak. Okay. Sige, abangan po natin at good luck sa inyong mga gagawin. Baka meron pa kayong mensahe o mga hindi ko pa na itatanong, Yosek Olaya, nasa inyo po ang pagkakataon, lalo na po yung mga Pilipino sa Estados Unidos at kanilang kamag-anak sa buong mundo na nakikinig ngayon. Sige po. Unang-una po, salamat po sa pakikipag-ugnayan po sa amin at sa mga kababayan po nating OFWs. Alam po natin na bawat bansa ay may kanya-kanyang regulasyon, kaya po ang bilin po namin palagi dyan, always follow kung ano po yung proseso, always documented, meron po tayong hotline kung ano po yung dapat ninyong gawin. Iwasan po na maging biktima ng mga human traffickers at lalo na yung illegal recruitment kung tawagin po natin. Meron din po tinatawag na third country hire, cross-border na issues po, no? Kayo ay documented tapos lilipat kayo sa isang bansa, patulong sa ganyan tulad ng sa US at kayo po yung magiging undocumented, no? May proseso po tayo, makipag-ugnayan lamang po sa ating migrant workers offices at kami po ay handang tumulong sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat po, mga kaibigan. Si Undersecretary Bernard Olaya, Department of Migrant Workers. So, bahala na po kayo kung anong yung pagkakaintindi sa sinasabing yan. Ano? Kasi dapat noon pa ito pinagandaan eh. Kasi election pa lang, sinasabi na ni Trump ito. Kampanya pa lang, before yung election ng November, sinasabi na ito na magkakaroon ng ganyan mga policy, dapat na paghandaan na yan. Kung ngayon pa lang, baka late na. Although, hindi lang ho tayo ang biktima dyan. Maraming bansa sa mundo. Katunayan, may mga iba't ibang petisyon sa Amerika, sa korte sa Amerika, yung iba-ibang biktima at kino-question ng immigration policy ito. Pero wala tayong magagawa. Yan ay policy, internal policy ng Estados Unidos, kaya dadamay talaga or tatamaan ang kapwa natin Pilipino. Talaga, ingat lang po kayo. Malamig ang panahon dyan sa Amerika, pero napakainit ng sitwasyon dito ho sa kanilang kalagayan sa kasalukuyan. Diyan lang po kayo, magbabalik pa ang mga balita, halos nagsisimula pa lang sa aming pagbabalik. Tutuloy natin dito sa Mike Abilay. Balikan na natin ang mga balita. Approve na po sa House Committee on Labor and Employment ang panukalang batas na layunin daw ho na magpatupad ng 200 pesos across the board wage increase o hike. Ang tindi nito ha. Nasalig sa 200 piso daily across the board nga po. Itong increase na ito, tinatawag na Wage Increase Act. Lahat, o hindi pa ito act kasi hindi pa batas. Lahat ng employer at pribadong sektor, agricultural man or hindi, gaano man kalaki ang capitalization at bilang daw po ng mga empleyado ay babayaran ng kailang mga manggagawa ng dagdag na 200 piso. Nakasaad din sa panukalang ito na sinuman daw pong mga individual or mga korporasyon, trust or company, partnership, association or entity ay lalabag at malalabag dito ay hindi daw po at hindi susunod ay maaari daw patawan. Naku, ito na, may penalty na kaagad. 50,000 hanggang 100,000. Pagkakakulong ng 2 hanggang 4 na taon. Ang lupit nitong proposed bill na ito, ha? Ay ayaw na ayaw ito ng mga employer. Kahapon nabasa ko yung statement ng ECOP. Ay sabi niya, political issue lang yan. Dahil mag-i-eleksyon, naloko na. Gawa-gawa lang daw ng mga politiko dahil mag-i-eleksyon, nagpapapogi. Pero hindi naman daw ho yan pwede. Kasi tututulan nila. Babagsak daw ang ekonomiya pagka ganyang kalaki ang increase. Hindi daw kaya ng mga employer. Ayan ang mabigat. Nako,
paano yan? Dati nga 125 pesos across the board. Ilang kongreso nagdaan, hindi na aproban eh. Ngayon mag-eleksyon, next month kampanya na, biglang may ganyang panukala. Talaga, huling-huli ng mga employer ang galawan. Good luck sa ating lahat. May epekto yan sa ating lahat eh. No, ha? Pabor din yan sa mga manggagawa, siyempre. Isinagawa daw po kahapon ang inauguration sa alternative runway. Napanood ko ito kahapon. Ang haba eh. Sa Mactan, Cebu International Airport na mismong dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sakay nga siya nung pick-up dyan. Ikot-ikot siya eh. At mapapakinabangan daw umano ng runway sa mga sa panahon ng emergency. Kapag merong runway closure daw po ang airport. Maintenance upang masiguro na hindi maaabala ang operasyon ng paliparan. Ayun, so maganda yan. Kahapon po yan. Actually kahapon, 3 yata yung lakad ni Pangulo sa Cebu. Yung humarap siya dun sa National Convention ng mga lawyer. Di ba? Tapos, pangalawa, ay yung nakatanggap siya ng matinding suporta mula sa mga local government, yung Visayas region ng mga gobernador ay nagdeklara ng suporta kay Pangulong Marcos. Kaya ko alam kasi nanonood ako sa kanya kahapon eh. At itong pangatlo nga ay yung kanyang ikot. Ganyan naman ang Pangulo, laging 3-in-1. Pag nagpupunta ng probinsya yan, hindi isa ang lakad lang. Maraming ginagawa. Kaya mabunga yung galawan kahapon dyan sa Cebu. Good morning sa mga taga Cebu. Nakasama nyo ang ating Pangulo ng halos maghapon sa dami ng events na kanyang dinaluhan. Ito yun, no? Kahapon ay dumalo rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito na nga yung sinasabi natin sa 20th National Convention ng Lawyers at ng Integrated Bar of the Philippines sa Waterfront Hotel Cebu. Okay? Ito ay pinapurihan ng Pangulo ang mga abogado at sa kanilang dedikasyon ang mga ito para daw humaibigay ang tamang hustisya sa bayan. Samantala, nagpasalamat naman po ang Integrated Bar of the Philippines IBP, National President na si Attorney Antonio Pido sa panahon na ginugol daw po ng Pangulo upang dumalo. Isang malaki anyang karangalan ang sa ilalim ng kanyang pamunuan, ang naging pangunahing bisita ay ang Pangulo upang ipakita ang pagtutulungan ng gobyerno at ng mga legal profession sa bansa. Ayan. Kahapon, mayroong isang binanggit ng Pangulo dyan kahapon na nagka-interest ako. Yung sinabi niya na, walang blanco sa 2025 national budget. Kanyang idinin ulit kahapon yan. Di ba? Kaya po, mahaba-haba yung mga events na yan kahapon na nasubaybayan ko. Okay? Muling nanindigan nga po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang blanco sa kanyang nilagdaang 2025 National or General Appropriation Act o mas kilalang GAA. Taliwas ang sa iba't iba pang mga haka-haka na lumabas sa social media. Sa kanyang pahayag sa 20th National Convention ng Lawyers Integrated Bar of the Philippines, kay IBP sa Cebu nga po, nilinaw ng Pangulong Marcos na masusi niyang ni-review at inaral ang 2025 national budget at wala naman niya siyang nakitang ganitong problema. Ayan. Kasi po meron pong petition before Supreme Court yung si Attorney Vic Rodriguez at saka sino ba yung isa? Si Congressman Ungab. O di ba Ungab naman talaga ang apelyido nun? Bakit yung iba ay parang mali yung pagkakasulat? Ayoko nang basahin. Nakita ko sa social media, sa halip na Ungab, sa halip na B, ang inilagay S. Ano ba naman? Hindi po ganoon talaga. Talagang, kilala ko yan. Dating chairman din ng Committee on Appropriation sa Congress ng 3 distrito ng Davao City. Kinumpirma rin ng kanyang pamilya na pumano na daw ho. Ito na yon. Nakakalungkot. Veterano po ito. Kinumpirma po ng kanyang pamilya na pumanaw na po ang veterano na mambabatas ng 1st District ng Albay at Liberal Party President. Dati itong presidente pero alam ko nag-resign nga dahil may sakit pala siya. Si Congressman Edsel Lagman. Ay, naku, kahapon po, malungkot na balita. Nawala na po siya, ang veteranong congressman. 5:01 PM kahapon, cardiac arrest daw po. Ayan, namatay na po siya, madalit sabi. Ayon sa kanyang pamilya, umaasa umano sila na maalaala si Congressman Lagman sa pinakita nitong integridad, compassion daw ho at kawalaan ng takot lalo na ho sa paglaban
na niya sa mga paniniwala, kanya pinaglalaban, lalo na po sa pagsusulong ng human rights at saka rule of law. Ayan, totoo yan, kasi abogado po yan. Kilala ko yan at kilala rin ako yan. Ano, ha? Kaya pala ilang buwan na siyang nananahimik. Ang pinakahuling nakita ko na nakipagdebate yan sa floor, doon sa Kongreso, ay yung tungkol sa divorce bill. Kasi meron siyang proposal na magkaroon tayo ng divorce bill. At nakipagdebate sa kanya yung ibang congressman, pero kanya ipinaglaban ito. Mula noon, nawala na siya, yung pala may sakit. Ayan na nga po. Nakikirami po ako. At ang Mike Live, kasi yan po ay isa rin sa naging suki ko sa mga interview nung ako'y nasa iba't iba pang mga istasyon ng pinanggalingan. Kasi po yan kung di ako nakakamali, nung kailang taon ko ba nakita ng personal yan, sabi niya, 27 years na siya na congressman, pabalik-balik lang dyan ho. Okay? So ganun katagal na siya. Pero nga po, wala na Nakikirami po kami. Paano ka lang patawa ng 500,000 na multa ang mga nuisance candidate o mga talunan? Lusot na ho sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Ayan, o yung mga napadaan lang, kandidato na. Yung walang kaplano-plano, pero sumabay doon sa mga nagpapile ng Certificate of Candidacy, mga panggulo lang sa COMELEC at saka sa Korte Suprema. Pag dinisqualified ng COMELEC, tatakbo ng Supreme Court. Ayan, di ba panggulo lang? Ayan nga po. Pag bumultahin na daw kayo ng 500,000, ang liit yan. Dapat 1 milyon. Para kung wala kang 1 milyon, hindi ka na magpapile. Kasi wala kang pangmulta. Yung iba, pagkaho kasi panahon ng kampanya, ang kapanahon ng pagpapile ng Certificate of Candidacy, marami hong napadaan lang. Walang kaplano-plano. Walang political machinery, walang pera, wala lahat. Ang meron nga dyan, wala pa rin alam kung ano ang kanyang tinatakbuhan. Ay talaga hong panggulo yan. Panggulo. Kaya ayan na po ang tugon sa inyo. Pag mumultahin na kayo ng 500,000, pero ako naliliitan, dapat 1 milyon para madala ang mga panggulo na nakakasira sa mga balota pag naiimprenta, nakakasira sa focus ng COMELEC. Katulad ngayon, ilang beses nang napuspon ng pag-iimprenta ng mga balota kasi yung kanilang dinisqualified, nagpuntahan ng Supreme Court, nakakumbinsi ang Supreme Court, kandidato pa rin sila. Naku, naloko na talaga, sumobra ang demokrasya. Di ba? Patuloy na binabantayan daw po ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. ang aviation incident. Aviation incident daw na nangyari sa Reagan National Airport sa Washington, D.C., USA. Nagsasagawa na ang mga otoridad ng Search and Rescue Operation kung saan nga ho'y kinumpirma ng White House na bumangga ang military helicopters sa isang commercial jet. Sa ngayon ay wala pang natatanggap na ulat ang embahada kung merong bang mga Pilipino na nadamay sa insidente. Ayan grabe yan Pati isipin mo, Amerika, napaka-high-tech ng communication dyan. Pero may mga ganyang aksidente. Sinasadya ba o aksidente? Under investigation. Isipin mo, ang lupit talaga naman. Kaya nakakatakot magbiyahe-biyahe ngayon. Bakit may mga ganyan-ganyan? Sana makontrol lahat yan ng mga kinaukulan. Naku, tama-tama ngayon pong umaga, makikibalita tayo sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at saka yung mga kaganapan sa Mindanao. Kasi ang ating pong makakausap ay si Secretary Carlito Galvez Jr., Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity. Ayan. Mayroon na hong sinertified na ang Pangulo ng isang araw na kanyang inihiling sa Kongreso at Senado, priority na talagang i-postpone ng eleksyon. Pero meron yatang plano na proposed bill para naman sa kaunahang parliamentary BARM election. Paano nga ba ito? Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Mike, at maganda po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayong umaga. Salamat po. At yun pong pag-postpone ng eleksyon, mukhang doon na nakapokus muna. So sa tingin po ninyo, kailangan talaga i-postpone, huwag munang ituloy ang eleksyon sa BARM. Opo, at kami po nagpapasalamat sa ating mahal na Presidente, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. for certifying the urgent bill, yung Senate Bill 2942. And I would like to thank him na talagang yung support sa amin very yung unwavering support sa peace process. Sa aming paniniwala na para maging tagumpay ang ating peace process sa Mindanao, ay kailangan po nating ma-reset dahil kasi marami pong issues with the exclusion of the Sulu based on the Supreme Court ruling. So, nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Presidente. Okay. So ano ito? Ito namang propose nga na parang kaunahan daw ang parliamentary BARM election.
na gusto. Ito ba yung nababagay sa tingin po ninyo o kailangan? Para Nakikita po natin, marami pong humihingi ng tulong sa ating mahal na presidente na iurong o magkaroon ng resetting ang Bangsamoro because of the implication, yung unintended consequences ng pagkawala po ng Sulu sa BARM. Kasi paniniwala po namin, ang Sulu po ay patuloy na kasama po namin since 1976 Triple Agreement, and then we have the MNLF Peace Agreement 1996 at saka yung Bangsamoro Comprehensive Agreement ng Bangsamoro 2014 ay talaga pong kasama po ang Sulu po dito, at ang Sulu po ay we considered it as the soul of the peace process sa Bangsamoro. So yun po ang hinihiling po namin, at marami pong mga governors at mga member po ng MPs, and even yung government po ng BARM ay humihiling din po ng resetting para po tayo magkaroon po ng magandang pag-aayos sa unang kauna-unahang parliamentong election dito po sa regional government ng BARM. Okay. Sa monitoring po ba ninyo, Secretary Pasintabi, na ano ba ang feedback? Ano bang pulso ng mga mamamayan sa BARM region? Sila ba'y pabor o hindi sa postponed, o paano po ang kanilang saloobid dito? Sila po'y pabor sa postponement po at sa resetting, dahil kasi talagang unang-una, mayroon po mga unintended consequences po yung exclusion ng Sulu. Dapat po natin talaga na magkaroon po tayo ng matagal na preparasyon sa redistricting na 7 seats. And at the same time, magkaroon po na tinatawag nating pagpapatuloy na serbisyo po sa mga kabayan Sulu, yung tinatawag nating transitional arrangement. And then nandiyan rin po yung 63 barangays ng North Cotabato na kailangan po magkaroon po ng mother provincial government, na kailangan po masiayos din po ng both the Congress and the Houses, and also with the parliamentary government. Okay. So sa palagay po ninyo at sa posisyon po ng opisina niyo at pakipag-ugnayan diyan sa Mindanao, kailan po ang tamang panahon para mag-eleksyon? Ngayon, 2025 or next year na? Sa extensive deliberation po ng Senate, kanila pong nire-recommenda na magkaroon po yung sa Senate Bill 2942. They are recommending na magkaroon po ng resetting sa October 2025. Okay. At nakita rin po natin ang Congress ay ang kanilang recommendation, kinuha po ang recommendation po natin na ang optimum component po natin ay ang election po ng 2026 na May po. So yun po ang recommendation po ng House. So ang maganda po ay I don't want to preempt po yung kanilang bicameral deliberation. Pag-uusapan po nila kung ano po yung compromise na tamang panahon para po magkaroon po ng tatawag nating resetting ng election. Okay. Either it will be in between 5 months to 1 year, or maybe kung ano po yung mapapagagawin po ng bicameral ng Senado at saka ng Congress. We will respect po ang decision po ng Congress. Naging matagumpay po ba sa inyong monitoring, Secretary Galvez, ang BARM region at Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao? Makatapos na ma-expand ito, di ba? Lumawak ito kumpara nung araw na maliit lang, ngayon malawak na. Naging positibo ba, lalo na sa development at siyempre iba pang mga inaasahan? Mataas ang expectation ng taong bayan, hindi lang ho sa Mindanao, kundi ng buong Pilipinas sa tunay na katahimikan. Maganda po ang nangyari po sa na nagkaroon po tayo ng establishment ng BARM. Nakita natin, tumaas po ang kanilang GDP from merely 3%, naging 7.5%. And then, yung kanilang po tatawag na mga revenues, tumataas po. At saka kanilang tatawag natin, yung kanilang sa agriculture, tumaas din po. Sa fisheries, siya po ang nangunguna sa na fisheries, na nagkakaroon siya ng more or less 30 to 36% na nagagaling po sa Bangsamoro yung ating mga fisheries. At nakita rin natin po na marami ito na po nag-i-invest. Ang investment po sa Bangsamoro po ay nag-triple na po dahil po sa katahimikan na nangyari. Pero panghuli ko na lang ho tanong ito siguro, Secretary Pasintabi, na
Ano po ba talaga ang nangyari? Bakit po nagkaroon ng encounter ng isang araw sa pagitan ng MILF at ng ating mga sundalo? Yun ang nakakalungkot, hindi dapat nangyayari yun. Ano po ang latest report? Paano maiwasan ito? Ang nakita ko po ay nalulungkot po talaga kami na talagang may nangyari po na talagang I would like to really give our sympathies sa mga sundalo na namatay po at nasugatan. Pero ang nakita ko po dito ay dapat po matingnan din po ng MILF pagkakamali nila na hindi na dapat ganun ng sundalo na pagka dumaan po sa main road ay inaambus po nila. Kaya nga po kami, we are pushing for the decommissioning, complete decommissioning kasi hanggang yung baril po sa mga kamay ng MILF ay nahandyan, hindi po magbabago yung mindset ng ating mga tao. So ang aking ano po dyan, nakikita ko po na I would like to challenge yung leadership ng MILF to discipline their people. Kasi dapat hindi nila pinapabayaan na magkaroon ng mga lawless elements sa mga areas nila. It is forbidden sa ating ceasefire. At yung kabembeng po ay talagang community yan. It's not established sa MILF camp. Dapat hindi na kailangan po yung coordination dyan. At dapat po matutunay yung mga MILF na pagka military vehicle, marked vehicle, ay wag nilang galawin kasi nasa gobyerno na po sila eh. Nasa gobyerno na po sila. Dapat they should consider the military as their friends. Wala na po yung mindset na dapat kalaban natin ng military, barilin natin yan. Dapat wala na po yun eh. Dapat wala na sa kanila yun. Okay. So I would like to thank the military for the respect at nakita po yung brigade commander at saka mga battalion commanders po nila. Talagang kahit na po na namatayan sila, pinilit nilang magkaroon ng de-escalation. And I would like to thank everybody, lalo-lalo na si Chief Minister at saka si Sir Sammy Makakuha sa magandang statement po nila na they are conveying their condolences to our military. I would like to thank the Chief Minister and also the Governor of Maguindanao del Norte. Okay. Panghuli na lang siguro ito, habol ko na lang at mensahe na rin po ninyo dahil napakahalaga ng opisina niyo, reconciliation at saka unity. Pero kayo po, ano pong mensahe niyo sa taong bayan, hindi lang sa Mindanao, pangkalahatan na, buong Pilipinas. Alam naman natin, meron po mga pasaway pa dyan, may mga nanggugulo pa, may mga nanghihikayat pa. Sekretary, nasa inyong pagkakataon? Opo, ako po nananawagan na kailangan mag-unify po tayo sa peace process. Lahat po ang ating gobyerno at ang private sector at saka lahat ng mga umayan, dapat maisipan po natin na yung katahimikan po ay ating responsibilidad. At ang katahimikan, nakita natin, sinatawag natin without peace, this is a basic foundation of progress. Without peace, there is no progress. At kailangan po natin talaga na panatilingin ang katahimikan po sa po natin. Ang aking pong inihiling, yung armed revolution, armed struggle, it is already an anathema. It is already a disease na dapat tanggalin na po natin yan. As much as possible, yung baril po, dapat i-surrender na po natin dahil kasi wala pong magandang papupuntahan po yung mga tao may baril. Dahil kasi ang nakita natin, yung mga lalo na, yung mga ating former combatants, dapat i-turnin nyo na po yung mga baril nyo dahil kasi mayroon po tayong programa na pangkabuhayan po yan. Okay. Salamat po, Sekretary, sa inyong oras at pagtanggap ng aming tawag. Salamat po. Maraming salamat po. Opo. Mga kaibigan, si Secretary Carlito Galvez ng Office of Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Napakagandang opisina niyan. So kaya binigyan natin ng pagkakataon na magpaliwanag at umapila sa taong bayan. Kasi lalo ngayon, mag-eleksyon, hindi lang sa Mindanao eh. Yung iba dyan, dito sa Luzon at sa Mindanao, iba pang parte, minsan may mga nagpapapansin, naggugulo at kung ano-ano pa. So pagkakaisa, yan ang susi sa kaunlaran. Susi para umunlad at magkaroon ng tunay na kapayapaan ng ating bansa. Salamat, Secretary. 9:44 na po ng umaga ngayong Friday, huling araw ng buwan ng January 2025. Tuloy natin ang iba pa nating mga balita bilang ng mga aksidente sa himpapawid sa air transportation noong 2024. Bumaba daw ng 48% ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayun, mabuti na lang. Ang tayong gumaya doon sa ibang bansa na nakakaroon ng mga ganyan. Di ba sa Middle East, mayroong eroplanong bumangga doon sa pader. Ngayon sa Amerika, mayroon ding aksidenteng nangyari. Di ba? Ay sa Pilipinas, wala. Sana po maiwasan kasi buhay po ang nakataya talaga pagka sasakyang panghimpapawid ang pinag-uusapan. Okay? Nagsagawa daw po ng surprise. Inspect zone ang Philippine National Police Highway Patrol Group.
Highway Patrol ho, dyan sa Marilaki. Saan ba yun? Marilaki Highway, Tanay. Uy, sa Tanay. Dito lang. Sa may Tanay, Rizal. Ayon po sa Philippine National Police Highway Patrol Group, Officer in Charge Police Brigadier General Ilyasar Mata. Okay? Layunin niya nito mapag-aralan ang deployment daw po ng kanilang mga tauhan sa Marilaki, highway, na pinangyayarihan daw po ng aksidente dahil sa paggangarera. May nagkakarera pala na mga motorcycle rider. Buhay ang nakataya dyan. Kasi dyan, medyo liblib na lugar na yata yan, kakaunti ng tao dyan, o bahay. Meron mga nagpapayabang, di ba? Ayan, naloko na kayo. Matatandaan daw ho na nag-viral sa social media kamakailan ang tinaguriang Marilaki Superman matapos tumilapon. Superman niya. At masawi ang isang rider habang nakikipagkarera sa kapwa motorcycle rider. Alam niyo, lahat ng sasakyan, lalo na yung dadalawa ang gulong, tandaan nyo, parang nasa hukay na ang paa nyo. Pag binila nyo, mabagal ng takbo, nakakamatay di lalo na pagka nakipagkarera kayo. Kung yung apat nga ang gulong ng sasakyan, pag naka-aksidente, patay yung pa kayong dadalawa ang gulong. Buhay nyo, hindi nyo pinapangalagaan. Inaabala pa nyo yung ating highway patrol. Ang trabaho ng highway patrol, hindi lang ho yung mga motorcycle na pasaway. Kung kayo'y nag-i-enjoy dyan, huwag na kayong mandamay. Yung iba kasi, ba't ang pakailan mo, nag-i-enjoy kami sa trabaho namin. Huwag na kayong mandamay. Kasi nga, pagka huwag ganyan aksidente, hindi naman kayo pababayaan ng ating mga otoridad. Lalo na ang highway patrol kasi yan nga ang trabaho nila. Pangalagaan at proteksyonan ang lahat ng sasakyan sa ating mga highway. Yan ang Philippine National Police Highway Patrol Group. Presenta na daw ho ng NBI, National Bureau of Investigation at saka ng Armed Forces of the Philippines. Kahapon nga po, araw ng Huwebes, January 30, ang 5 Chinese national na naman. Nakita natin ito, na naaresto kaugnay umano ng pang-iispiya sa bansa. Dalawa rito ay naaresto sa Ninoy Aquino International Airport. Isa naman ay sa Intramuros, isa daw sa Binondo at ang isa sa Dumaguete City noong sa Negros Oriental. Kabilang ho sa mga nakuha mga kagamitan sa mga suspect ay ng military grade high resolution ba yun na tinatawag? Mga solar power, grabe CCTV, may mga night vision capability at Wi-Fi. Ayon sa NBI, nangongolekta umano ang grupo ng imagery intelligence. Parang military ang galawan At sa Naval Detachment Oyster Bay sa Philippine Navy, Naval Force West. Diyan sa West, ibig sabihin malapit sa West Philippine Sea. Nakapwesto rin niya sa lalawigan ng Palawan. Malapit naman sa West Philippine Sea. Ayun na nga ba. So malawak, may Intramuros, may Negros, may Palawan. Ayun ho. At kahapon ipinakita nga doon sa press conference yung mga equipment na ginagamit talaga. Ayan, magkakaroon naman ng kliyente yung mga abogado dyan na tagapagtanggol ng mga espiya. Alam mo yung mga espiyang ganyan, dapat firing squad yan. Dapat bitay kung mayroon tayong parusang bitay, dapat bitay kasi winawalang hiya tayo ng mga ito. Ninanakawan tayo ng impormasyon. Nakataya ang national security ng bansa. Nakataya ang katatagan ng ating mga Pilipino. Ay kung nasisilip, nakukuha ng mga espiya, lalo na kung galing sa China, di ba? Karumal-dumal na gawain yan. Ang problema lang wala pang matibay na batas laban sa mga espiya. Yan po yung matagal na natin tinatalakay dito dahil sinabi na nung nakaraang taon pa ni Secretary Gibo Chodoro na mahina yung ating batas laban sa espiya. Kaya dapat i-amend, dapat gawin ng Kongreso at Senado na ayusin ito. Ay hindi naman ginawa. Puro pamumuliti kayong ating mga politiko. Walang nangyari. Ngayon, nahuhuli na ang nag-iispiya. Wala naman tayong mabigat na kaso. Dapat yan, death penalty. Kasi yan ay pagyurak, pagsasamantala sa Estado ng Pilipinas at sa mga Pilipino ganong kasama ang nag-iispiya. May mga kasapakat pang ang Pilipino, di ba? Yung unang nahuli nung 2 weeks ago, isang Chinese national tapos may 2 Pilipino na taksil, traidor. Ayan, di ba? Ang daming pananagutan. So mga congressman, senador, galaw-galaw kayo. Puro kayong investigasyon Gawa naman kayo ng batas na kailangan sa mga panahong ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinamon daw na kasunduan, hinamon daw po ng kasunduan ng China, kaugnay po ng kinukwestiyon na Typhoon missile ang bansa, sa bansa. Ayan. Ayon sa Pangulo, kung titigilan niya ng China ang pagpasok sa teritoryo ng bansa, ay saka panghaharas sa mga Pilipino, sa Philippine vessel, saka isasauli ng pamahalaan ang US or sa US
ang Typhoon missile. Ayan, nadinig ko rin yung press conference niya kahapon. Actually, ambush interview. Matapang, lahat sinabi. Umalis kayo rito, huwag kayong manghimasok sa amin, alisin nyo yung mga barko ninyo, huwag nyo iharas ang mga mangingisdang Pilipino at ang aming mga barko. Lahat sinabi niya, stop. Pag ini-stop ng China yan, aalisin na yung US, Typhoon missile na yan. Takot na takot ang China dyan. Kasi alam nyo kung gaano kalakas yan? Aabot po sa China. Baka nga daw umabot pa ng Russia. Pag ginamit natin yan. Ay iniwan po ng Amerika dito pagkatapos ng balikatan exercise. Noong nakaraang taon, nandun niya sa Ilocos. Yung pala na ilipat na sa isang lugar na hindi binanggit. Kaya nanginginig sa takot ang China. Dahil alam nilang malakas yung armas na yan, delikado sila dyan. Kaya ayan na ang sabi ng Pangulo, malis kayo, aalisin namin ito. Ang ibig sabihin yan, kung hindi gagalaw o hindi tatahimik ang China, sa pangihimasok sa West Philippine Sea, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi aalisin yan. Yan ang ibig sabihin nun. Ayan, okay? Madiin. Kaya pinapaliwanag natin dahil salamat, tumatapang na. Dinadagdagan na at pinapakita ni Pangulong Marcos ang kanya ng liderato sa patuloy na pagsasamantala ng China, ng Chinese Authority sa West Philippine Sea. Mabuhay ka, Mr. President. Dagdagan mo pa, kailangan ng mga Pilipino ang tapang mo, dedikasyon at paninindigan. Matagumpay na naitaboy ng BRP Teresa Magbanwa, ang Coast Guard, Chinese Coast Guard, number 3304, palayo sa baybayin ng Zambales kahapon. Ayon sa kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kasabay ito ng patuloy pa rin anyang minomonitor ng barko ng Pilipinas ang tatlo pang iba pa na Coast Guard or Chinese Coast Guard vessel. Katubigang sakop ng naturang lalawigan. Ayan, linaw-linaw naman, Central Luzon lang yan eh. Zambales po, Central Luzon, kapitbahay lang ng Metro Manila. Paano naging China yan? Atin talaga yan eh. Talaga naman masyado na iyan ang gusto and demand ng ating Pangulo. Lumayas kayo rito. Huwag nyo kaming pakailaman. Huwag nyo kaming guluhin. Kung ano ang gusto nyo, ibibigay din namin. Yan nga ang demand niya. Alisin daw yung kanilang kinatatakutang typhoon missile. Ayan, okay? Talaga lang pero sandali. Happy weekend muna dahil ngayon ay Friday. Ang bilis ng oras Paalam na muna tayo. Samantala, abangan mamaya, Bagong Pilipinas, si Secretary Enrique Manalo, Department of Foreign Affairs, para daw sa kanyang mga nagawa. Ano ba ang kanyang ginawa? Ay ating alamin, manood tayo. Na nakaraang taon kung ano daw ang kanyang ginawa. Kasama ni Weng Hidalgo at Joey Villarama. Alas 12:30 ng tanghali dito sa PTV4. Ayan, Secretary Manalo pala. Ayun, ayos. Good luck. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo sa Lunes na kasi Monday to Friday lang po tayo. Happy weekend. Dito sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, at sa Facebook page, Mike Abby Live, para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas, salamat po.